Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang apat awit at awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, isalo ang tugtog ng apat aliwan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwiran na karunan ang pag-ibig niya sa mundo'y naglalaan. Purihin ang ating Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po naman ay umupo at manalangin. O Diyos na dakila, Diyos na naglikha sa lahat ng bagay, Diyos na nagbigay buhay sa aming mga tao, kami po'y nagpapakumbaga sa iyong harapan at nagpapasalamat po, Diyos, sa buhay na kaloob sa amin. Panginoong Diyos, sa iyong kabanalan kami hindi nalakapalaman. Ngunit salamat dahil sa aming Panginoon Jesus, binigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa iyong harapan. Salamat kami ng Diyos. Kayo po ang nag-iingat sa amin. Kayo ang nagtulungan sa aming buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na Espiritu niyo, Diyos, ay manahan sa aming dalangin. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang pangalan ng Panginoon Jesus ay aming maragalan, manitaas, at higit sa lahat, O Diyos, maluwalhati kayo nawa na iglesia nito, Panginoon. Salamat, salamat po, Diyos. Salamat po sa nakatamatan. Mga salita ng Panginoon ay maaasahan ng pangailangan. Busugin niyo kami, O Diyos, sa araw nito, na iyong presensya, na iyong kapangyarihan, na iyong mensahe, O Diyos, ay bababa sa ating alamin. Panginoon, ibago niyo po ako sa inyong katwiran. Na bawat sa Panginoon away kalugdan niyo sa araw nito. Salamat muli, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig na hindi nagbabago, hindi nagbabago. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagpapala niyo sa bawat isa sa amin. Lord God, kailangan ang aming tatanggay sa buhay. Sa araw nito, Panginoon, ang aming pagkatagumpay ay pinagkaloob. Thank you, Lord. This is a victorious day. Thank you, Lord, that you are here with us. Thank you, Lord, that your anointing is upon each one of us. Thank you, Lord, that the power of the Holy Spirit is within us, O God. Thank you, God. Salamat, 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 Panginoon. Salamat, Lord. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang naman po sa ating lahat mga kapatid. Happy birthday tayo, nandito tayo sa bayan ng Pinoon. Amen. Kailangan masaya tayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Magandang umaga niyo po. Let's samahan na sa library. Good morning po. Ngayong umaga tayo po ay awit sa Pinoon. Sasaya po tayo. Hindi po. Kaya pasakin niyo po yan. Mababasahin niyo po ang verse sa Psalm 100. Shout for joy to the Lord. All the earth, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made
who feed us, and we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Hallelujah. So, Father, Lord, give us the best of the praise of the Lord. Hallelujah.
sa judgment. Kumbaga, siya po ay maaaring makatulan kapag siya po ay tutuot sa kanya pong kapwa. At ngayon po, tayo po ay magkakagawin sa Panginoon. Sinabi po dito, kapag kaalala po, mayroong tao na galit sa'yo or meron ka na kakulan na tao na parang masama ang loob sa kanya. Sabi po dito, iwanan mo daw yung offering. Nasaan po yung tao? Nakapalapit ko siya. Nasaan yung tao? Kapag-ayos ka sa kanya. So, ibig sabihin lang mga kapatid, we offer to God, kapag dalawa tayo na sa Panginoon, kailangan meron po tayong clean heart, pure heart. So, wala po dapat galit po at tambo sa ating puso. Ano po kasi ay mga basura sa ating mga puso. So, hindi na tayo magkahandog sa Panginoon ng bagay o something or ating pong mga isang buhagi or love sa Panginoon na financial. Kundi, nag-o-offer tayo kay Lord. So, mag-o-offer tayo na gusto po natin ay malinis, wala pong nakatanim na ating lumanggaling po sa puso natin. Bilang Christian, ipag-practice po natin yan. Alisin natin sa puso yan, yung mga hintapong galing po, wala po dapat yan sa mga Christian. Amen? So, ngayong umaga, para maging kalulunod sa Panginoon ng pumiyahan ko. At kung nandiyan sa puso po natin, sabi po natin, Lord, tulungan mo ako maalis ito. And then, gawin mo rin yung sa sarili mo. Alisin po natin yan, mga kapatid. Amen? Let us offer to God our heart. Let us offer to God ourselves na pure sa harapan po natin, Panginoon. Amen? Usapan po natin yan sa puso po natin. So, ngayon po mga kapatid, eto po, ating pong paglapit sa Panginoon, tandaan po natin na mag-offer po tayo sa Panginoon ngayong umaga. Kaya po manalangin po mga kapatid, manalangin po natin ang ating mga sarili, manalangin po natin ang ating mga handog sa Panginoon. Hawakan yung kalulunod lahat. Praise God, hallelujah. Purihin ka Panginoon. We praise your name, O God, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, ngayong umaga. Tinakas namin yung dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapabatan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong binigay, sa iyong provision, Panginoon. Narito kami ng iyong mga nakukat, magkahandog ko kami. Panginoon, hindi lamang financial, Panginoon. Pwede maging ang aming kung mga puso na pinagpapilalaman sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Lord, nawa sa aming pong paglapit, sa aming pong pagdadadala ng aming mga handog, Lord. Malagod ka naman, matuwa ka na umawa, hallelujah, sa umaga nito. Bagamat alam po namin, Panginoon, na hindi po kayo na kailangan ng financial. Tapos wala kailangan po niyo po, Panginoon, ay ang aming pong dalisay na puso. At narito po kami, Panginoon, malapit po dito po sa harapan mag-offer ng something, Panginoon, na magiging special ito sa iyong paningin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Basasan niyo po ang pagpalain ko po, Panginoon, ang bawat yaman ko. Ang iyong mga anak, ang love-in, ang tithes of God, we bless you, Lord. Bawat kamay, Panginoon, yung pagpalain, ibubuso po, Panginoon, pagpapala, na walang sinin, na sapat, na sinahalagan, Panginoon, tapos umaapaw na pagpapala sa bawat kabayan, Panginoon. Lord, pakaingatan mo rin po ang bawat isa. Maging po ang mga nasyari ko, gawa magamit sa iyong gawain, at patuloy, Lord, matutunan ka ng mga pangangailangan ng iglesia nito, Panginoon. Kaya, Lord, hindi pa lamang kami po ay nagpapasalamat, pinupuri ka namin, O Diyos, patuloy po kami, O God, walang sawa, Panginoon, na sumasamba, nagpupuri ka papasalamat sa iyo. In the mighty name of Jesus, we pray and give thanks. Amen.
BGC tama po ba? Ano po yung BGC? Bonifacio Global City. Ang dami nag-work doon. Ito lang, tama po ba ako? Tagig. Bakit mo gusto ng mga tao doon? Matatas na building, disiplinado, wala tumatawid ng gano'n-gano'n. Ang ganda ng lugar, maunlad. Ano pa yung nakikita ko natin doon? Business class, high-rise building. Napakaganda po. Marami din malugalit sa Pilipinas ang pinapagalitan. What makes a place beautiful and what makes a church beautiful? Alam niyo po ba kung ano ang papaganda sa church? It's the presence of God. At higit sa lahat, yung church na mahal ang salita ng Diyos. Amen! Mahalin po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Mahalin po natin ang salita ng Panginoon. Sandali po tayo po at patuloy natin muli ang gabay ng Panginoon. Holy Spirit, we thank you for this day. At this very moment, oh God. Lord, I submit myself to you, Holy Spirit. We place under your control, Holy Spirit, the preaching of your word. Bless this congregation of God. We lift up your name in the mighty name of Jesus. Amen. I was meditating the book of Proverbs kapag nakakaraan ng mga araw. Gusto ko po yung mga laman, payo. Sino po nakabasa ng mga aklat ng kawikaan? Di po ba napakaraming aral? Mga turo, mga payo sa ating mga tao. Sinulat po yan ni Hari Solomon. Dahil si Hari Solomon ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan. Dahil makarunungan, panahon niya. Ganun din ang kakaiba. Kayawanan. Pinayaman siya ng Diyos. Pinagpala. Kaya lang at the end of his life, nagkamali siya. Noong una po siya ay sumasamba sa Diyos na totoo. Ngunit nung naipihit o nailipat ang kanyang pagsamba sa Diyos, doon na nag-problema ang kanyang buhay. Amen po ba? Why? Kasi po, tunay ng Diyos na makapangyarihan lamang ang dapat sasambahin at kilalanin natin. Amen. So this morning po, ang pero po natin ay salita ng Panginoon, keep God's commands. Ingatan ang mga utos ng Diyos. How are we going to keep God's commands? Paano natin iingatan sa ating puso, sa ating buhay, ang mga utos ng Diyos? Kailangan ito po ay ating basahin ang Biblia, mahal na salita ng Diyos sa uluhin. Yung meditate, sa Tagalog meditate, atin po itong pagbulay-bulayan. Ano po ba? Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos sa ating buhay. At ilagay sa ating puso, isipan, hindi doon dito, ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen! Kasi mawawala ka lahat po, kahit na ang salita ng Diyos, hindi natin ito ipapamuhay. Kailangan ipamuhay ang salita ng Diyos. So this morning, ang topic po ay keep God's commands. Saan lang po ng kabigaan? Proverbs chapter 3 verses 1 to 2. Sabi ng salita ng Diyos, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Sinabi ko po sa Tagalog, pinagda kami ng Tagalog version, or yes, mga kawikaan, chapter 3 verses 1 to 2. Naisip ko na sana, patuloy
dyan. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim sa isipan ko natin. Upang ang araw mo'y tumagal, kumaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Ano kailangan po ng tao? Di po ba long life? Prolong your life. Ang utos ng Diyos na pag-ingatan natin, tatlo ba yung binabanggit dito? Tatlong bagay. Bibigyan tayo ng mahabang buhay. Pangalawa, ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pangatlo, makailangan oras na sa gandaan. Prosperity. Alam niyo po, ito ay totoo. Napatunayan ko ito sa buhay ko. Magpapakto ko sa inyo. Napapatunayan ko ito at patuloy na pinapatunayan ng Diyos kapag mahal natin ang kanyang salita. Nahandiyan na po. God will prolong our life. Pahahabain. Pag sinabing pahahabain ng Diyos, kasama na makalusugan. Amin po ba? Kanina yung terminal sa nanay, sabi ko yung mahabang buhay. Pero mahabang buhay pa, inasa ng tao. Amen? Mahabang buhay, hindi lamang yun. Alam niyo ba, daming tao naghahanap ng kapayapaan. Sa pag-aaral, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, nagdudulot ng kapayapaan, nagdudulot ng masaganang buhay. It will bring prosperity, peace, long life. Mga kapatid, napakasarap. Kaya nga po, hahamunin ko kayo. Hindi ko na pagkakasa ng naman. Lahat po ba kayo may Biblia sa bahay? Lahat po ng Biblia sa bahay nababasa. Lahat po ba ng Biblia nababasa? God knows. Ang isa nakakalam ko, pinabasa natin, huwag sana ay pagbukin or nanula pa sa isang kanyang Biblia. Kasi po napakaraming pangako ng Diyos na dapat ay nakakamit na natin. Ngayon pa lang na, makakamit at makakamit pa. Pero paano natin kakabilan yung mga pangako ng Diyos? Higit sa lahat kung nabasahin natin ang Biblia. Aralin ang salita ng Diyos. Claim the promises of God, mga kapatid. Ang pili natin, pangako yan ng Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos. Ano po ba? Nandiyan po yan. Mangyayari at mangyayari sa buhay natin. Kagalingan, kapayapaan, kasaganaan. Pag-ibig ng Diyos, nandiyan po kompleto. Kaya hamunin po kayo ng Biblia sa bahay ng basahin. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Basahin ang salita ng Diyos. Keep God's commands. Kailangan po ang salita ng Diyos ay nandito sa ating puso, iningatan natin. Masarap po basahin. Ay, ulit-ulitin basahin yung mga anak na awit at kawikaan. Hindi lamang po yung lahat babasahin natin. Pero kami lang pala po ang dami ng aral na matutulog. Ang dami po magandang aral. Kung ay na-apply natin sa buhay na ito ay hindi galing sa salita ng Diyos, ang tao napakamali. Ulitin ko po, kung ang prinsipyo ng tao ngayon na nabubuhay, hindi galing sa salita ng Diyos, ligaw ang kanyang buhay. Ngunit kung ang prinsipyo ko, na ginagamit sa pamuhay araw-araw galing sa salita ng Diyos, sigurado tagumpay na. Sigurado tagumpay ako, tagumpay tayo lahat kapag dito natin inukuha. Dito po natin dapat inuhugot. Amen? Actually, dito po chapter 3 ay naka-address sa mga batahan. Kaya nga po ang start ay ako sa my son. Pero lahat po tayo
And you will know it through the Word of God. Amen. The more you read and go deeper in the Word of God, mangungusap at mangungusap ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may buhay. Ang salita ng Diyos ay Espiritu. Ito pinagsasalita sa ating Espiritu. Kaya nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. Salvation started through the Word of God. Sa Kawikaan, chapter 3, verses 17, kaya huwag tayo magpakanalito, huwag makaroon sa sarili natin nalalaman. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalan mo sundi si Yahweh. Igalan. Igalan mo natin lagi ang Diyos. Igalan mo at sundi si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sabi na salita ng Panginoon. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang bigati, gagaling ang iyong sugat. Amen. This is the instruction of the Lord. Ito po yung kaparaan ng Panginoon. Sino may sugat? Sino may karamdaman? Sino may nararamdaman na hindi maganda? Iyan po ang payo ng salita ng Diyos. Amen. Igalang ang Diyos. Lumayo sa samaan. Ikaw ay lalakas, magiging matatag. Mawawala ang biganti. Gagaling ang iyong sugat. Mga kapatid, papasalamat ako sa Diyos na lagi po malusog ang aking pangatangunan. Hello, senior po ako. At hindi po ikakayasi na that was 65. Lagi po gusto ko masiglan sa presensya ng Panginoon. Gusto ko lagi masaya. Sumasaya pa ako, nagpupuri lagi sa Panginoon. Sino mga senior? Amen. Kung may sumpa sa labas, magsumpa tayo sa Diyos. Hello! Dancing in the presence of God. Worshiping His name. Proclaiming the goodness of God. Hallelujah! Dapat kasi ito tayo. Kahit sabi ko ng Biblia, with the fire burning. Dapat Espiritu na sa atin. Pinagam natin si Kristo. Ay may Espiritu ng Panginoon sa ating puso. Kailangan nag-aalab doon. Damdamin na nag-aalab. Espiritu nag-aalab sa paglilingkod. Espiritu nag-aalab sa pagsunod kay Kristo. Espiritu nag-design na malaman pa siya. Makilala na lubusan ng Diyos. Amen? Nag-aalab na damdamin. Nag-aapoy. I want to serve you, Lord Jesus. I want to know you more, Lord God. Yan pa sikreto na masiglang buhay. Yan ang sikreto po. Kung ano ba ang tutulong natin sa iglesia, paglibot tayo, buka tayo, alam na ang Panginoon na nakatalayo sa harap ng Diyos. Amen? Kung tayo natin bilangin, kasi ako ganito pinangako. Pag po, the more you do it for Christ, malalaman ko kung ano yung pagkakaroon sa ilang Panginoon. Masusurprise ka sa gagawin ko sa buhay mo. Iyakan ka ng Diyos. Iyakan ka ng Panginoon. Napakaganda. Do not be wise in your own eyes. Huwag mong sabihin na tayo na. You need God. Magpakumbaga. Patuloy namin salisin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Paalala ko ito sa atin ng Panginoon. Pangalawa, ano pa nais ng Diyos? Do not despise the Lord's discipline. Lahat tayo po nakakaranas minsan ng ganito po pagdidisiplina ng Diyos. Huwag hamakin o malitin ang pagtutuwid. Pagtutuwid ng Diyos. Sabi po niya, Kawikaan chapter 3 verse 11 to 12, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway na magulang. Kung tayo dinidisiplina ng Diyos, kung minsan tayo nakakaranas ng pagpalo ng Panginoon,
sambahayan natin. Di po ba kaya natin pinatuloy mahal natin sila? Kasi pag hinayaan po natin yun, ibig sabihin din natin sila mahal. Pag tinatanong tayo asawa lalaki, sabihin naman tayo, tinutugin tayo. Mga anak, kayo din ay magmahuli sa mahuli. Ang babae, dapat nagpapos na ako sa lalaki. Ang lalaki, sa lalaki, mamahalin naman ang babae. Mahalin, ingatan, arugain. Ang mga nanay dapat nakakaramdam ng paggalingan ng asawa ng lalaki. Kami, mga nanay, ramdam po ba natin yun? Naman tayo. Ramdam po ba natin? Ay, parang gusto kami. Mga asawang babae, ramdam po ba natin ang paggalingan ng asawang lalaki? Sabi ko ba kami? So, kaya yung mga asawang lalaki, dalit na natin dito sa church. Dalit natin yung mga asawang lalaki. Malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po yung pagtutuloy ay isang uri ng pagmamahal ng Diyos. Kapag hindi na tayo kami ng Diyos, sabihin na wala na pag-ibig niya sa akin. Remember mga kapatid, ng panahon ni Noah, naging ang Diyos po ay mapagmahal. Pero tinaburin natin ang Diyos ay may justice. Kapag sundula na ang mali at kasalanan ginagawa ng tao, ibibigay din ng Diyos ng kaparusahan. Ng panahon ni Noah, lahat ng tao nalipon, maliba sa pamilya ni Noah. Kaya nga ayaw ng Panginoon ng mali. Konti pa lamang tinutuloy na tayo ng Diyos. Para hindi na maulit ang pagkakamali. Mahal niya tayo. Buong sa katauhan noon, nilipon ng Diyos. Ng panahon ng Sodom at Gomorrah, nilipon ang mga tao buong sa Sodom at Gomorrah sa pamilya na ako. Pamilya lamang ni Lot ang laligtas. At yung kanyang asawa na sumunod, lumingon, sabi ko lumingon sa Sodom at Gomorrah, naging haligtas. Remember the instructions of God always. Kapag sinunod po natin, tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero kapag hindi natin sinusunod, meron din po pagtutuloy ang Diyos. Kaya mabuti po ang Diyos, mabuti ang Panginoon mga kapatid. Isipin natin lagi, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, sabi ko dito, do not set your foot on the path of the wicked. Huwag natin daanan o lakaran ang daan ng mga makasalanan o masama. Tumigaan chapter 4, verses 14 to 16. Pangatlo na po ito, do not set your foot on the path of the wicked. Verse 14, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo nga tutularan. Kapag may nakita na gumagawa ng mali, isa meron ng tanong, bakit yung mga salanan ngayon umuulat ang buhay? Ako na patuloy, hindi ako maangat. Huwag mo kaindinan. Ano ang kayamanan galing sa mali mawawalan?
buhay natin. Kapag mabigat ang kasalanan, kailangan pagkapahin. Lalo na paulit-ulit na ginagawa, paluin. Hindi mo siya papaluin dahil sasaktan. Papaluin mo siya dahil itinutubig ang mali na nagagawa ng anak. Amen? Dahil mahal natin siya. Huwag natin hintay na tayong paluin ni Lord. Yung ngayon pa lang ang pinapag-usapan na tayo at sasabihan tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Ituwid ang po natin po. Amen. Yun po yung kaparaan ng Panginoon. Huwag natin lakarin ang daan na masama, nakasamaan. Doon tayo lumakad sa natin daan patungo sa kabanalan, papalapit sa katwiran ng Diyos. Tingnan po natin ito sa unang Korinto. Napakaganda po ng mga talatang ito na binanggit. Paulit-ulit po ito na binabasa. God will test the quality of each man's work. Para sa akin ito, naman ng palataya. Susubukin ng Panginoon ang buhay ng ating ginagawa. Unang Korinto, chapter 3, verses 10 to 15. Kayo rin ay gusali ng Diyos o templo ng Diyos. Ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. Tulad ng isang mahusay na tagapayo, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat sa bawat nagkatayo. Verse 11. Sapagkat wala na ibang pundasyon na maaaring ilagay, maliban sa nailagay na walang iba kundi si Yesu Cristo. Tayo na po ay kagaya na isang mausay na tagapagtayo. Pero dapat alam po natin, para maging matibay ang ating gusali, doon natin itatayo sa isang matibay na pundasyon. At walang ibang matibay na pundasyon kundi ang Panginoon Jesus. Wala pong pinakamatibay na pundasyon sa buhay na ito. Kung ang ating buhay doon nakatayo kay Jesus Christ, matatagda. Amen. Dumating man ang pagsubok, hindi ka kaya ibagsak ng pagsubok ang buhay. Matatag. Kaya dahil sabi ko, wala ibang pundasyon maaaring ilagay. Sabihin, kapag tayo nasa Panginoon, yan ay pinakapundasyon natin. At ibang tao na hindi nakikilala sa Panginoon, hindi kay Kristo nakapundasyon ng kanilang buhay. Tayo ang kilala na. Ikaw ay mananampalataya, ako ay mananampalataya. Kaya nakapundasyon ang buhay natin kay Jesus Christ. Matibay, matatalo. Pero kailangan pumalatili tayo sa Kanya. Huwag po natin aalisin ang pundasyon nito sa buhay natin. May nagtatayo ng mga gamit na ginto, tila o mamahaling bato. May na magmagamit ng kahoy, damo o dayani. Verse 30. Makakilala ang uri na gawa ng bawat isa sa araw ng paglupo. Ito may sinasabi na judgment seat of Christ. Sa ating mananampalataya, tayo din po ay haharap sa pagbubuko ng Diyos. Sa pagkamahalan sa pamagitan ng apoy, kung ano uri ang ginawa ng bawat isa. Yung mga paglilingkod natin sa Panginoon, mga ginagawa natin araw-araw, mag-isa-iglesia, sa bahay, sa community, sa trabaho, sa pag-aaral. Ano na ginagawa po natin araw-araw, mga kapatid? Yan lahat ng yan padadaanan sa apoy ng Diyos. God will test our work. Kapag nasunod, sabihin yan sabi kanina, sa dayani, madaling sa hapon, madaling mamuko. Pero kapag ipinama sa apoy
kay Kristo, dati-dati po ilagay sa puso natin, sa isip natin, naglilinis naman, maglilinis ako para kay Kristo. Yan ay yan sa ito. Amen. Nagpintura ka, nagpintura para kay Kristo, yan sa ito. Umawit ako pa, dahil kay Kristo, yan sa ito. Sumamba kay Kristo, yan sa ito. Tumutulong ako dahil kay Kristo, yan sa ito. Pero kung tumutulong ka, parang pag malaki, magyabang, yari sa bayani. Madali mag-uwi. Nalawa ko ba natin? Everything that we do, as ang Biblia, whether you eat or drink, everything you do it for the glory of Christ. At lahat ng gagawin natin para kay Kristo. Yan ang matibay na pundasyon. Yan ang magandang uri ng ginagawa natin. Kung ikaw ay nagtatrabaho at gusto mo na ikaw ay maparangalan ang Diyos sa buhay mo, yan sa dito. Hallelujah. Yan sa dito po yun. Hindi makukulit. At may bibigyan ng Diyos na gantimpala. Pero kung nagtatrabaho tayo, iba ang motibo natin, hindi naayos sa kalooban ng Panginoon ang susunod na yan. Kung nag-aaral tayo para maparangalan ng Diyos, nagsisikap na mag-aaral ng mga kabataan sa kalwalhatian ng Panginoon, yan sa dito mga kabataan. Pero kung tayo nag-aaral para magyabang, pag malaki, yan sa dayati, masusunod. Hello? Nanawagan pa ako mga kabataan. Tingnan po natin ang motibo sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng paglilito natin sa Diyos. Ano ba ang layunin? Dahil search po natin ang ating puso. At napakaganda po na sinabi ng talata dyan, makikilala ang uri na gawa ng bawat isa sa aking paghukom on the judgment day, sapagkat mahahalal sa pamagitan ng apoy kung ano uri ang ginawa ng bawat isa. Kahit pastor, kahit leader, kahit sino pa man na nasa iglesia, kapag mali ang motibo, masusunod lang yun. Tanda po natin yan. What is our motive? Bakit ako naglilito kay Kristo? Dapat ang aming pamilya ng Diyos. Sa karangan niya. Hallelujah. Ano ang uri na ginawa ng bangsa? Kung atin na yun sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunod, tatanggap ng nagtimpala at nagtayo noon. Pag hindi nasunod, ibig sabihin, malinis na uri na gawain sa harapan mo. Hindi nasunod, may nagtimpala sa harapan ng Diyos. There are crowns await for us. May mga korona sa langit at hintay sa ating mga mananampalataya. Korona po yun na nilalagay Diyos sa bangsa sa atin. Kahit maliit na ginawa mo, nag-ayos na diyan ng mga upuan, ginawa mo kay Kristo, may nagtipala ka sa langit. Nagtigil ka sa basong tubig sa kapatid mo na mali sa motibo mo, may nagtipala ka sa langit. Hallelujah! Kaya mga mabuti ginagawa po natin bilang mananampalataya, gawin lahat para kay Kristo. Maliit, malaki, hindi pwede sinasal maliit, malaki. Kahit lalo yan, pag ginagawa mo, gawin ka para kay Kristo, may nagtipala sa langit yan. Hallelujah! Mga kapatid, hindi po ang katunayan ng ayon sa salita ng Diyos. Ito po'y masakit. Ngunit kung masulog man, naman, mawawala siya ng nagtipala. Ngayon pa maliligtas siya, kaya lang wala. Kaya lang ay para siya nagdaan sa apoy. Kapag daw yung ginagawa natin ay nasunog pagdating sa Panginoon, yung ibang motibo, hindi malinis ang motibo, nasunog, ligtas, pero walang nagtipala. Ang tawag ko yan, meron isang reward, the other one at ang loss, yung nasunog, burn. Hallelujah. Huwag tayo mapagod sa paggawaan ng mabuti para kay Kristo. Ligtas ka na, pero baka kasama mo, ang
gantimpala ng Diyos. At Diyos mismo ang magtututong sa atin. Pagdating sa langit. Kahit po yung simpleng langit natin dito, para kay Kristo, nagdarangalan sa harap ng Diyos. Naggantimpala. Amen. Mga kapatid, yun po nasa natin. God will bless the body of each man's work. Diyos mismo po ang siyang magpapadala sa apoy. Susuriin ng Diyos. Wala na ating mga ginagawa. Ang sabi ko dito, God tested Job. Maging si Job ay sinubukan o dumaan sa pagsubok ng Diyos. Sa Job 23 verse 10. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang kapag sinubok niya. Lalabas ang kadalasayan. Ano ibig sabihin ng dito? Yung lahat ng ginagawa ni Job, alam ng Panginoon Diyos. Pagmalinis, alam ng malinis ang kanyang ginagawa, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang mga plano, si Job. Lalabas na dalisay, meaning dalisay, puro ang ginagawa ni Job. Di po ba pinadaan sa pagsubok si Job? Ang dami na naranas sa pagsubok. Nawala ang kanyang mga alaga ng hayop, yung kanyang mga anak. Katapos pinagsalita pa siya na hindi maganda na kanyang asawa. Nanatili siya. Binigyan pa siya. Pinagsalita ng Diyos, bigyan siya ng karamdaman, sakit sa balat, iba't iba. Nagtiis siya. Nanatili siya. Nagtitiwala sa Diyos. Ano ginawa ng Panginoon? At the end of his life, idinalim ng doble ang kanyang mga kayamanan. Ibinalik sa kanya ng Diyos. Why? Napatunayan ng Diyos na dalisay ang kanyang ginagawa. Dalisay ang kanyang buhay. Binalik ng Panginoon. Napakaganda po na kapag tayo binaan ng Diyos, makikita ng Panginoon na puro ang ating ginagawa sa kanyang harapan. Tingnan po natin yung ginto. Mahulog mas sa putik yan na hindi pa rin nananatiling dito. Kumikilang at madali natin nakikita. Amen? Ganun din po ang Diyos. Nakikita ng Panginoon yung ating buhay. Wala tayong pwede talo sa harap ng Diyos. Maging na ating iniisip, alam na ating puso, ang ating damdamin, alam ng Diyos. Agad na, nabanggit na, kung magkaharap tayo, dapat po bukan sa ating dalawa. At kung may mga hinanakit, kung may pagkasundo muna, bago magkalap sa Diyos. Tinuturoan tayo ng Panginoon ang tama. Tamang para ng pagkakaroon sa harapan niya. Mga Kawitaan, chapter 4, verses 20 to 22. Aking anak, salita ko ay pakinggan. Pakinggan mo mabuti. Pakinggan mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaan mawala sa paningin. Sa puso mo ay iupit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kalaman ay daan ang buhay, nagbibigay kalusugan kagalingan sa ating katawan. Napakasarap po ng salita ng Diyos. Kapag sinunod natin ang mga kalatahan, magbibigay ng kalusugan at kagalingan sa ating katawan. Ang salita ng Panginoon. Huwag pababayaan o wala ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, kung meron tayong Biblia, challenge sana ay kung meron tayong Biblia sa bahay, dali natin dito. Kung meron sa cellphone, okay naman po yun, pero meron kaibahan po talaga. Yung totoong Biblia na binabasa natin kaysa sa cellphone. Bakit po? Sa totoong Biblia na binabasa natin, mula Genesis hanggang Revelation, pagka binabasa ko ito, mumuling ka, katabi mo ang Diyos, ang Holy Spirit,
po, may anointing ang salita ng Diyos. Ang cellphone walang anointing, mga kapatid. Ama po ba? Wala sa cellphone ang anointing nasa Biblia. Pagdamat meron tayo nababasa rito, pero yung Biblia po, yung buong kasaysayan, mula Genesis and the Revelation, ang sarap po aralin. Ang salita ng Diyos. May paalala sa atin ng Panginoon, yung salita niya, manatili. Let us keep God's command. Huwag puro mawawala sa ating puso, sa ating buhay, ang utos ng Diyos. Sundin ang mga utos ng Diyos. Yung last slide. Puri ng Panginoon. Yun na po, isa ko ba? Sige ka lang yun. Sundin ang mga utos na Diyos. Kung tatanungin natin ang ating yun, sarili, mga kapatid. Kung susuriin mo yung puso mo ngayon, gaano ka mahal ang salita ng Diyos? Kung tatanungin mo sa sarili mo, nagbibigay ka ba ng time salita ng Diyos? Every Sunday, iba po yun ang nakakayan tayo. Pero iba pa rin yung nagbabasa tayo sa amin. Iba pa rin yung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos sa bahay. Iba pa rin yung araw-araw binubulay natin ito. Amen? Napakasarap bubulayin ng salita ng Diyos. Every day yan. Para bang ayaw mo lilipas ang araw na hindi mo nabasa ang Biblia. Sino ang malakas ang loob ng tatas ng mga Biblia sa bahay? Yun. Sino pa may Biblia? Sino walang Biblia? Hindi tayo. PCPS. Kailangan natin ng Biblia. Amen? Amen. Ng Diyos. Sayang po mga kapatid, kapag lumipas ang araw, na hindi natin nakilala na lubusan ang Diyos. Sayang ang pagkakataon. Isa lang tayo mabubuhay sa iba ko ng mundo. At kung hindi natin alam ng tama po ba? Sino naniniwala? Sayang po kasi binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Ang dami po na mga buhay sa pagsilang pa lamang nawala na. Ako kayo ba ako? Nasabi ko na may marami po nung at the age, wala na. Pero tayo napatin sa ganitong edad. Nakalawa ang lupa. Kung bakit ka nasa ibabaw ng mundo. Nakalawa ang lupa kung bakit ka narito. Dapat alam mo natin doon. At malalaman natin yan kapag binanagay ang salita ng Diyos. We are special in the sight of God. Napakahalaga po ng buhay ng bawat isa sa akin. Mahalaga ang ating nahandiyan natin kasi mahalaga. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Para sumama sa Kanya. Para purihin ang pangalan ng Diyos. Yung mga bagay na material, kapag pinanagsalita ng Diyos, lahat mo yan susunod. Sino niliwala? Lahat mo yan susunod kapag sinusunod natin ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa palagay mo ba na halimbawa, binigyan tayo ng Diyos na mahamang buhay? Hindi niya pagkakaloob yung pangailangan natin,
Hello. Kanina umaga, paano na salamat sa Diyos. Hininga pa naman natin, galing na sa Diyos. Yung lakas natin sa pagtatrabaho, galing sa Diyos. Yung mga nag-aaral, galing sa Diyos, lahat natin. Amen po ba? So yung mga pagkakataon na yan, tingnan niyo po yung bayan sa Israel. Ang dami nyo sa mga Israelita, nang nilabas na sila. Galing sa Egypto, nandun na sa ilan. Nagre-reklamo pag wala na kain, walang tubig. Lahat yung binigyan ng Panginoon. Nagpadala ng Diyos ng mahal para kainin nila. Hindi sila nagtatrabaho, kaya pinapadala sila ng Diyos na pagkain. Wala silang kainom. Sabi ng Panginoon, may puso pagkain na yung bato. Lumabas ang tubig, bumukan ang tubig na mainom nila. Malinis. Mainom ng mga Israelita. Lahat ng kakilala nila binigyan ng Panginoon. Kaya sa ating buhay, kapag tinutulak po natin ng Diyos, mga kapatid, ano makakailanganin? Pagkakaroon ng Panginoon. Hindi po masakay nagtatrabaho. Pero pag-isip natin sa umaga, each day of our life, sino ang inuulang natin? Baka minsan tayo na sa bilang na ay naku, maliliit na yung mga anak ko, kapero alaga-alaga. Pero pasalamat ka muna bago na mauna natin, babagsahin. Amen. Nakakatawa sitwasyon din ba? Meron mga ganun nangyayari sa ating mga kapatid. Pumili ka muna at magpasalamat sa Diyos. Mahirap po ba yung mga 10 minutes, 20 minutes na gumising na maaga para lang mag-food sa Diyos. Magbasa na sa talata ng Biblia bago sa kusina, bago tumako sa trabaho, bago tumako sa pagkakasal. Mahirap po ba yung mga kapatid? Kaya po ba? Alam niyo po, pinagpala sa church sa Korea yung sabi ko kami, pinakamalaki yung church sa Dr. At may nabasa ko ako tungkol sa isang article sa church na yun. Bago pumasok sa trabaho, maliit sa kanila ang 2 oras na nananatangin bago pumasok sa trabaho. May sipo yun, 2 oras. Sila naman kapag magpulis, sila na lumadan sa Diyos. Jesus! Help me! Ganun po pinakatawagin ng Diyos. Sinisigaw nila, sinasabi nila sa Panginoon ang laman ng kanilang puso. Binubuksan ang puso kaysa sa Diyos. Mga kapatid, inirin ng Panginoon ang ating pangalan. Tawagin mo lagi sa Jesus. Bigyan natin ng Panginoon. Ay, lahat ko. Lord, Panginoon ay nangungusap sa ating palagi ng Jesus. Alam ko po ang Banal na Espiritu na sa mga. Take that peace. Sige natin. Sa bawat pag-isip sa mga pupunan, subukan unahin ng Diyos. Subukan natin unahin ng Diyos. Araw-araw. May malaking pagbabago ng nangyayari sa buhay. The Lord will bless you. The Lord will make your path straight. The Lord will guide you. The Lord will protect you. Pag-inuunan natin ng Diyos. Sa mga gusto sabihin, ano ba ginagawa natin ang Hallelujah. Holy Spirit, thank you for your words. Thank you for your promises. Thank you, Holy Spirit, that you are here in our lives. We are privileged to hear your message.
We are privileged, O God, to live, to be led by your Spirit. At salamat kami ng Diyos sa mga oras na ito, magbibigay ng puso. Kapatid, kung may pagkukulang ka sa bagay na yan, sa personal devotion, hindi mo na tawag sa Diyos. Kung hindi ka nakapalayan, ka nakapagpasalamat, pagmula na yung mata sa mga araw-araw, hindi mo na tawag sa Diyos. At hilingin mo sa Panginoon ang pagkulang ka. Holy Spirit. O sabi ng Diyos, gusto ko talaga magbago. Gusto ko tuwilan ko ng pagkukulang. Hindi mo nababasa ng Biblia. Kasalanan niya sa harap ng Diyos. Hindi ka nakapagmumuli mo sa salita ng Diyos. Kasalanan niya sa harap ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Kung hindi ka nakapagmuli sa Diyos araw-araw, salamat. Bilighan ka ng Diyos. Binigyan ka ng Panginoon na pagkakataon. Naka-fellowship siya. Every day, each single day of your life, hindi mo na tawag sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Alam niyo po na wala ang puso isipan. Alam niyo mga shortcuts namin, Panginoon. Lord, ipaunawa ko sa iglesia ito na hindi kayo mahalaga kaysa anong bagay. Higit na mahalaga na yung Diyos kaysa sa aming pinapagpili. Higit kayo mahalaga kaysa sa aming trabaho. Higit kayo mahalaga, Panginoon, kaysa sa pag-aaral. Higit kayo mahalaga kaysa sa achievements sa buhay na ito. Lord, ito, paunawa niyo po sa iglesia ito na kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming kapayapaan, kayo ang aming kagalakan, kayo ang aming pag-ibig, O Diyos. Salamat. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Salamat, Holy Spirit. Kayo nag-iingat sa aming Panginoon. Wala kami pwede ipagwala sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Amen. Sino po tayo sa tasina? Ito ba na iyan po pag-ibig natin?
Salamat, dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon Jesus, dahil sa iyong mga sugat namin, sa iyong katawan, dahil sa mga pamusa, kahit terong nasa Diyos, kami nagkaroon ng kaligtasan. Lord, basubasan niyo po at inamay kayo, simbolo ng iyong harapan. At kami ang bahagi, Panginoon. Linisin niyo po ang Panginoon Jesus. Na balik ang pagbunod sa amin ang panibagong lakas, panibagong sigla, Panginoon. Dahil kayo, O Diyos, ang nag-alay ng buhay sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig at dalagilan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Galing po natin. Pagkatapos lumabot siya ng bopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay ito sa kanya. Sinabi niya, kayong lahat ay minom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tiwala ng Diyos. Ito ang aking dugo ibinubukos para sa kapatawaran ng kasalanan na marami. Sinasabi sa inyo, hindi na ako iinumin ng katas ng ubas hanggang sa araw. Nanamin ko mo palibago na kasabi mo sa kanya ng akin. Makapalinawagan po natin ang buong pagmamahal. Ito ay hinihintay natin, isipin natin ay kadugo ng ating Panginoon. Panginoon Diyos, salamat po sa dugo na natigis ng krus ng Kalbaryo. Pakikibahagi kami, Panginoon, inaalala ang kamatay ni Jesus. Katumbas nito, Panginoon, ay kapatawaran ng aming mga kasalanan, mga pagkukulang, mga pagkakamali sa iyong harapan. Tawagin na kami, Panginoon Jesus, at patuloy niyo po kami linis. Patuloy niyo po kami na kapangyarihan ng dugo. Napakahalaga ng dugo niyo sa ating isang Kalbaryo. Every single drop of your blood, Jesus, is power for all of us. Napangyarihan ito na magpagaling ng lahat ng karamdaman. Makalaya sa lahat ng uri ng pagkakita. Makalaya kami sa mga maligdawa iyong Diyos. At kung mas nito, Panginoon Jesus, ay pagiging sa amin natawan ng kaluluwa at spirito. Salamat, Panginoon. Purify us, Jesus, as we take this cup of your blood. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon Jesus. Kung pwede po makaupo na Hallelujah. Meron pa po tayong panahon bago tayo ng Biblis kami. Nangailangan ko yung mag-birthday o that-birthday for the month of March. Kasi bagay gently, gently ang tawag nila. Lahat ang nag-birthday, mag-birthday for the month of March at wedding anniversaries. Before papadala lahat sa mga bata, maraming birthday. Sabi sa kanila, tama mo ba? Ilapit ko natin dito at pag-pray natin. Sige po, sino pa po? March. Mag-birthday na March. Yan po ba? Bata, nanay, tatay, lahat ng celebrants, yan. Maraming. Ng Panginoon. Kung lalaki pa ng babae sa March, nakakatawa po ba? Wala na. Sige po. Pwede po ba yung natin sila sa pagkain natin na kayo? Stretch natin ang ating mga kamay para sa ating mga kapatid. Wala na nakahabol sila na lang. Hallelujah. Por Diyos, Diyos, ngayong Panginoon.
Ngayon, Diyos na nagbibigay buhay sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kaarawan na ipinagkakaroon po sa mga kapatid namin. Salamat sa mga nakataong one actor ng kanilang buhay, Panginoon. Kayo po, Panginoon Diyos, ang tunay na ingat at nagabay sa kanila. Salamat, Panginoon, sa darating pa mga taon ng kanilang buhay. Amin po sila nilalapit sa iyong harapan. Pagpalain sila, Panginoon, gabayin mo ang kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa kanila. Ano man ang kanilang ginagawa, saan pa sila makarating o dakilang Diyos. Samahan niyo sila, Panginoon. Salamat sa pag-ibig niyo sa kanilang Panginoon. At sa bawat pamilya nila, pagpalain ka rin, Panginoon Diyos, sa kanilang mga sa buhay. Maghari ang pag-ibig na nagpupula sa iyo. Maghari pa ng kapayapaan. Maghari ang nag-aaral sa kanilang tahanan. Panginoon, ang mga bata na nag-aaral, lumaki na may patuloy na banalangtakot sa iyo. Sa kanilang pag-aaral, O Diyos, bigyan mo sila ng makalangit na karunungan at sila po, O Diyos, magbigay ng karangalan sa iyo. Lord, si Father, tiyak ko na bilang ama ng pamilya, itinakas namin sa iyo, Panginoon. Ano ang hanap buhay meron siya? Pagpalain mo siya lubos sa kanilang Diyos. Maging ang kanilang ibahay at anak. Tulungan mo sila, Panginoon. Ano ang plano mo, Panginoon? Ano ang plano mo sa buhay ng mga kapatid namin ito? Matagpadawa, O Diyos, ayos sa iyong kalooban. Magyan nawa kalooban ng nais niyo, O Diyos. Hallelujah. Lord, salamat muli sa kanila po pag-celebrate. Kayo po, O Diyos, ang mag-provide ng lahat ng bagay. Nagpapasalamat kami, O Diyos. Gamitin pa sila, Panginoon, sa usahan ito. Sa inyong iglesia, Lord God. Hallelujah. Sa inyo lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Puri ng Diyos. Nais ko po tawagin si Brother Estelina na pasamantalang magkakasyon na po ang paghihinang at Panginoon. We will pray for them. Estelina, pag-iingat at Diyos. Tuloy na ba sa Thursday? Sino pagkakailangan natin? Pasamantalang hindi ko yung bata lang. Okay ba? Ano kami yun? We will bless them. Kasi po, sila magpapagawa ng my share sa iyo. Wala na tayo. God is great sa buhay ng mga asawa. Hallelujah. Thank you, Lord, sa ating mga kapatid ito. Salamat sa mga pagpapala, Lord God, at ganahan mo sa kanilang buhay. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga plano mo sa kanila. Dalangin mo na, Panginoon, patuloy mo silang ingatan at pangunahan sa kanilang buhay. Sa kanilang biyahe, Panginoon, may your spirit be with them, O God. Keep them safe, Lord Jesus.
Dinadala namin o Diyos ang galing. Jesus, ano man Panginoon ang kanyang nararamdaman, naranasan, na sakit sa kanyang mukha, ano man tumubos sa kanyang balat. In the mighty name of Jesus, in the powerful name of Jesus, let there be healing. Let there be healing, Lord God, sa kanyang buhay. Dahil wala ka ng Panginoon na kanyang Diyos. Nagdakila manggagawang sa buhay. Salamat, salamat Panginoon. Dinirinig ko ang mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya nga po tayo, bago ka Pero, mga kapatid, panayan po, sa Sunday na po yung ating family day. At then, dito po tayo mag-lunch. Pagdala po tayo ng pag-ulam,